Isang napakagandang araw sa iyo, Sir Eric. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Camille. Isa po ako sa masugid na tagapakinig ng inyong channel. At ito ang aking kwento na nangyari sa amin nung minsan kaming ginabi sa aming pagbabiyahe. Dahil hilig naming magpamilya ang lumabas at saka pumunta sa mga lugar na malalayo at may magandang tanawin, ay napagpasya naming pumunta sa probinsya na inirekomenda ng katrabaho ni Papa. Nasa kabila lang naman iyon ng aming probinsya, kung kaya hindi na kami nag-alinlangan na puntahan iyon. Isa pa ay balak din kasi naming maligo sa Talon dahil nga tag-init ng mga panahong iyon. Araw ng Biyernes, nang magpasya kaming umalis, masayang masaya pa kaming magkakapatid noon. Samantalang kita ko kay Mama ang pag-alala sa hindi ko mawaring dahilan. Ilang sandali pa ay nagsalita ito at hininaan na lamang niya para sana hindi namin marinig. Pero narinig namin ang kanyang sinabi sa aming ama. Pa, sigurado na ba tayong pupunta tayo roon? May mga bata tayong dala. Baka totoo ang kinuwento sa akin ng ating kapitbahay at aswangin nga tayo. Napailing naman ang aming ama. Sinabi niya ring hindi dapat nagpapaniwala si Mama sa mga kwentong iyon dahil wala namang katotohanan ang mga aswang. Sa murang edad namin ng aking mga kapatid ay alam naming nasa peligro kami nang marinig namin na may aswang sa aming pupuntahan. Napatitig si Papa mula sa salamin at noong makita niyang natatakot kami ay sinabihan niya kaming hindi dapat kaming matakot dahil hindi naman totoo ang mga aswang at kung tunay man sila ay hindi niya hayaang malapitan at saka masaktan kami ng nasabing nilalang. Napangiti na lamang kami ng aking kapatid. Buo ang tiwala namin sa kanya kung kaya't nakampante kaming magkakapatid. Nung makadaan kami sa bayan ay sinabi ni Mama na bibili muna siya ng luya para may ilalagay raw siya sa aming bulsa. Para hindi kayo malapitan ng aswang at mayroong kayong pananggak kung sakali. Wika nito na tinanguan na lamang namin. Bumaba si Mama sa aming sasakyan at saka bumili ng luya sa tindahan. Nang makabalik na ito ay hinatin niya iyon sa dalawa at sinabihan kaming ilagay iyon sa aming bulsa. Kahit na hindi namin alam kung tatalab ang nasabing bagay laban sa mga aswang, ay inilagay namin iyon sa aming bulsa bilang pagsunod sa wika ng aming ilaw ng tahanan. Nagpatuloy kami sa aming biyahe. Panay pa ang linga namin ng aking kapatid dahil maganda ang tanawin ng aming nadadaanan. At kinukuhaan pa iyon ng mga litrato ng aking kapatid. Dumaan ng ilang oras na biyahe ay nakarating na kami sa probinsya. Dumaan pa kami sa terminal para magtanong kung saan direksyon ang aming tatahakin para marating namin ang nasabing Talon. Tinuro naman sa amin ang nasabing direksyon. Subalit nagpaalala ang taong aming pinagtanungan. Kung binabalak niyong magpagabi, ay mas mainam siguro kung wag na kayong bumiyahe dahil baka kung ano pa ang mangyari sa iyong dadaanan. Saad nito sa aking ama, humigit kumulang 1 oras ang aming naging biyahe hanggang sa tuluyan naming narating ang parang entrance patungo sa Talon. Pagkababa namin sa aming sasakyan ay pinagtinginan kaagad kami ng mga taong naroroon. Napaisip akong mga taga-roon lang sila dahil simple lang ang kanilang damit at ang iba ay luma pa. Agad kaming pumunta sa nakaupong babae kung saan nabibili ang tiket para makapunta sa Talon. Miss, 4 na tiket nga. Wika ng aming mama, sabay abot ng bayad sa babae. Nung mga sandaling iyon ay para akong matutunaw dahil sa kakaibang paraan ng pagtingin ng babae sa aming magkakapatid. Para kasing may halong gigil at may kung anong masamang binabalak. Minabuti kong liis na lang ang aking tingin at magpalinga-linga sa buong paligid. Naging ayos na ang lahat, kaya't naglakad kami patungo sa Talon. Tuwang-tuwa kami at sabik na sabik ang aking kapatid dahil dinig na namin ang ragasan ng tubig sa nasabing Talon.
Naligo kami roon at nagbabad nang humigit kumulang 1 oras at kalahati. Sarap na sarap kami sa aming pagligo dahil sa napakalamig na tubig na umaagos doon. Nang magsawa kami sa tubig ay nagpasya kaming umahon na at saka pumunta sa isang silid kung saan kami pwedeng magbihis. Nagbihis kami roon at pagkatapos ay bumalik na sa aming sasakyan. Sa aking pagkakatansya noon ay mga nasa 1:00 na ng hapon. Nagpasya kaming mag-anak na umuwi na sa amin, dala ang alaala ng talon. May trabaho na kasi kinabukasan ng aming mga magulang, kung kaya't hindi kami pwedeng magtagal doon. Kaya agad kaming bumiyahe pa uwi. Alam naming malayo pa ang aming tatahakin, kung kaya't binilisan ni Papa ang kanyang pagpapatakbo ng sasakyan. Ang di ko lang maintindihan noon ay parang napakabilis ng oras. Hindi pa man kami nakakarating sa terminal ng probinsyang iyon ay halos magdidilim na ang buong paligid. Panay na noon ang linga naming magkapatid at sa katingin sa himpapawid. Marami na kasing mga ibong nagsisiliparan na animoy naghahanap ng madadapuan. Ilang minuto pa ang nakilipas ay may napansin akong lumilipad sa itaas. Hindi iyon isang normal na ibon dahil napakalaki nito at napakalapad ng pakpak. Itinuro ko iyon sa aking kapatid at noong makalapit na sa amin ay napasigaw kaming pareho. Tumambad kasi sa amin ang isang babaeng may pakpak na parang paniki at putol ang kanyang ibabang parte ng katawan. Ano yan? Biglang tanong ng aking kapatid, sabay turok. Napalingon naman doon ang aking mga magulang sa bahagi kung saan nakaturo ang aking kapatid. Napamura sila dahil nakita rin nila ang kung anumang lumilipad na iyon. Manananggal pa! Bilisan mo! Tarantang sigaw ni Mama sa aking ama. Napamura naman si Papa dahil maging siya ay iyon ang unang beses niyang nakakita ng isang manananggal at sa ganung pang oras. Mas lalo pang binilisan ni Papa ang kanyang pagmamaneho. Nagsimula na kaming mag-iyakan dahil sa matinding takot. Nakamasid lang kami noon sa manananggal. Subalit isang kislap ng aming mga mata ay bigla itong nawala. Ang buong akala namin ay wala na talaga ang manananggal na iyon. Pero laking gulat na lang namin nang may kung anong sumampa sa ibabaw ng aming sasakyan. Kumalabog ito at naanimoy napakabigat na kung anumang bumagsak doon. Napailing si Papa. Si Mama naman ay biglang nataranta nang makita niya ang ilang taong aming nadadaanan. Napalingon sila sa amin at saka sumigaw na may nakasampa sa bubungan ng aming sasakyan. Ayaw pa sanang maniwala ni Papa. Subalit bigla na lamang kaming napasigaw nang may sumilip sa aming isang babaeng napakapangit ang muka at buwagag ang buhok. Dahil sa naging sigaw namin ay napaliko si Papa at kamuntik na kaming maaksidente. Akala ko ay katapusan na namin ng mga sandaling iyon. Napabuntong hininga na lamang kaming apat nang makarinig kami ng ungol na parang papalayo. Napalingon pa ako, subalit wala na akong nakitang anuman. Nang mga panong iyon ay papalapit na kami sa bayan, kung kaya't kahit paano ay napanatag ang aming loob. Dahil doon ay hindi na kami nag-aksaya pa ng oras at umuwi na kami ng diretsyo. Mula noon ay hindi na kami pumunta sa probinsyang iyon dahil baka maulit muli ang pagsugod ng manananggal sa amin.